Kahit na po, mga kababayan, sinasamahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga senatorial candidates sa alyansa ng Bagong Pilipinas sa pangangampanya, pero hindi pa rin, mga kababayan, pinapabayaan ng ating Pangulo pati ni First Lady Lisa Marcos yung kanilang mga trabaho para sa ating bayan. Galing Iloilo yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nandun yung campaign sorties po. Yan po yung ating Pangulo. Dinumog na naman po, napakaraming tao. Si Androy ang MC. Di ba? Maayong gabi, Iloilo! Ang daming tao po, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. At kayo'y nakarating upang pakinggan ang ating mga pambato na mga senador para sa darating na halalan. Yun lang po, ay kahit na lahat ng atensyon po natin ay nakaharap dito sa ating mga magigiting na senatorial board, ay huwag po natin kakalimutan, may halos 18 at 200 na iba't ibang kandidato na sa lokal, mula sa governor, sa congressman, hanggang sa sangguniang bayan. At nabanggit ko po yan dahil ipagmamalaki ko na ang alyansa lamang ang samahan na kumpleto ang kandidato sa bawat pwesto na tinatakbuhan ngayong eleksyon na ito sa national hanggang sa pinakamaliit na bayan na sanggunian member. Yan po ay dahil pag tinitignan po natin ang mga ibang partido, nakakandara pa po sila. At naghahanap sila ng kandidato, hirap na hirap silang kumuha ng miyembro. Inulit na at naman. Hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa na kumpleto po natin yung lineup. Madali lang po ang sagot dyan. Dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may panindigan. Hindi ito nagsasama para magtulungan lamang, para tulungan na sila ay mahalal. Sila po ay may panindigan na sila ay kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Grabe po ang tao. Kaya naman, malakas ang loob ko na magkampanya po sa inyo. Dahil pagka naman, kinumpara naman ninyo itong ating mga kandidato, ikumpara naman ninyo dun sa mga iba, wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Kung kikilatisin natin, pagkikilatisin natin ng isa't isa ang ating mga kandidato, napakatingkad po, napakaganda po, at napakatibay ang kanilang kakayahan. Sila po ang mga pambato natin at sila ay magdadala ng pagbabago. Sila ang magdadala ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Ngayon, pinagsama-sama natin ngayon, lahat itong napakagaling na mga kandidato para sa Senado ay nakaka-impress talaga ang kanilang pinagsama-samang lakas. Ayan po, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi nga natin, hindi niya pinapabayaan yung kanyang trabaho. Habang nasa kampanya siya sa Iloilo, diretso ang serbisyo. Yan po, tingnan, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang trabaho para sa Bagong Pilipinas sa 4Ps sa Iloilo Sports Complex ngayong Huwebes, February 13, na layong tulungan ang nasa 3,000 beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps na maging self-sufficient at magkaroon ng trabaho. Ito ay inilunsad sa pagtutulungan ng DSWD, Office of the President, Department of Labor and Employment at iba pang ahensya ng gobyerno. Samantala, nasa 42 exhibitors mula sa kadiwa ng Pangulo ang nakiisa sa naturang programa upang ibida ang kanilang produkto.
Trabaho pa rin yung ating Pangulo. Kita ninyo? Ganyan kasipag yung ating presidente. Pati si First Lady Lisa Marcos. Nandun naman yung First Lady, mga kababayan, nasa Dubai sa World Government Summit 2025. Ayan sabi dito, Philippine United Arab Emirates Inc. MOU on Pasig River clean-up during First Lady's Dubai trip. Nag-deliver siya ng speech doon po, mga kababayan, sa Collaborative Models for Development Forum sa World Government Summit sa Dubai. Pinasalamatan niya yung United Arab Emirates, especially itong Clean Rivers na isang Earth Side Initiative, at pumirma siya ng Memorandum of Understanding. Sabi ni Mrs. Marcos, we will be able to clean our river and hopefully make it a showcase much like the Chao Phraya River in Bangkok or the Seine River in Paris. Kita ninyo po, sige lang ang trabaho ng first couple po. Si Sarah nagpasyal-pasyal sa Japan. Habang sumisweldo, sige ang pasal-pasal lang. After na ma-impeach, nagpalamig sa Japan po. Yan si Sarah, nagpasarap sa buhay niya. Kasama yung kanyang half-sister. Sabi dyan sa report ng People's Tonight, umani ng samot-saring reaksyon ang larawang ibinahagi ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Duterte o mas kilala bilang Kitty Duterte. Sa kanyang Instagram at TikTok account, ibinahagi ni Kitty ang Japan moments nila ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Unbothered komento ng isang netizen sa TikTok video ni Kitty. Ayan Abang subsob sa trabaho, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasama sa kampanya. Nasa kampanya, pinagsasabay po pati yung trabaho. Si Mrs. Lisa Marcos naman po, kahit hindi sumusweldo sa gobyerno, nagtatrabaho para sa ating bansa. Yan po, busy yung ating Pangulo. Sabi dito, Philippine Eyes, new 70,000 hectare city in Quezon to decongest Metro Manila. Sabi po ni Housing Secretary Acosar. Yan mag-establish ng bagong lungsod sa Quezon po. 70,000 hectares. May housing siya na mga kondo para ma-decongest ang Metro Manila. Sabi dito sa balita, the Department of Environment and Natural Resources has identified an area near the Pacific Ocean for the new city, sabi po ni Acosar. He said that the plan is in response to President Ferdinand Marcos Jr.'s order to decongest Manila and ease traffic in the capital. So ano niya ang solusyon? Kailangan magbukas ng new development na malaki na bagong syudad, sabi po niya. Itong programa niyang ito ay mahalaga ito dahil sa Indonesia mayroon na rin, sa Malaysia mayroon na rin, sabi po ni Acosar. Sabi po niya, Indonesia's Nusantara capital city on Borneo is meant to be its new capital, while Malaysia has Putrajaya, which is home to many government agencies and its administrative capital. Pag nabuo natin yung lupa na almost 70,000 hectares, doon na natin lalagyan ng plano yan. Di ba mga kababayan, napakaganda na mga plano ng ating gobyerno. And yung mga pabahay po, may mga for distributions na po. Ayan sabi dito sa report ng ng Manila Bulletin, DHSUD, over 2,000 condo type housing units in Nueva Ecija out for distribution in March and July. Ayan po. Kaya yung mga nagsasabi, inahanapan yung ating gobyerno ng mga natapos na mga projects. Ito na po, sunod-sunod na yan. Yan mga pabahay po. Sabi po ni Acosar, the housing units are from the 22 buildings currently being constructed in the 23-hectare development project with a target of around 6,300 housing units in Barangay Atate in Palayan City. Yan po, napakaganda po. Mga pabahay po, mga kababayan.
ng ating Pangulong Bongbong. At ang utos po ng Presidente, mabigat. Kailangan matapos yan. Kasi mahal na mahal ng Presidente yung mga mahihirap. Lalo po yung mga squatter. Kasi po ang tatay niya, yung ama niya, siya gumawa ng Tondo development project na yan. So yun po pinanggagalingan ng aming programa na parang yung mahihirap makinabang sa panahon ng Marcos administration. Ano po ang ginawa natin sa mga mahihirap? Para maka-access sila sa pondo. Alam niyo po, yung pondo po ng bangko at private funds, ang nag-i-enjoy lang po dyan. Bacolod City yan, no? At saka yung mga mayayaman. Kasi po, sila po ang pinauutang ng bangko. Yung mahihirap po, hindi po napapautang ng bangko yan. Kasi ang tingin po ng bangko dyan, hindi makakabayad. Kasi nga, hindi nila kaya magbayad pag may interest sa kamahal. So ano po ang ginawa ng ating administrasyon, Marcos? Binaba natin yung presyo ng building sa pamamagitan na halos kalahati na lang ang presyo ng building. Kasi in-city po tayo. Township development na in-city. Nung maging kalahati ng presyo ng building, ano po ang ginawa ng ating administrasyon ulit? Nagbigay po si Presidente Marcos na interest subsidy. Yan, Bulacan. Ano po yung interest subsidy? Para bumaba po ang monthly amortization. Pag binigyan ka ng interest subsidy, Bukawi. automatic bababa ang buwan ng hulog mo. Pag bumaba na ang buwan ng hulog ng mahihirap, makakabayad na yan. Pag makakabayad malapit na yan, nang matapos, makakautang na yan sa private sector money. Di ba nakakatawa? Sub-sub sa trabaho po yung ating Pangulong Bongbong Marcos habang nanggugulo yung mga Duterte at nagpapasarap sa buhay si Sara Duterte. Yan o, pa-Japan. Pero gusto pang maging presidente. Pero malabo na po, mga kababayan. Kasi other than yung impeachment, na malamang hindi na siya makatakbo kasi disqualified na siya. Perpetual disqualification pag na-convict siya ng Senado. Kaya sisigurodihin mga kababayan, isisiro. Yan ang objective ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. 12-0 para yung mga kaalyado ni Digong na mga senador hindi na makabalik sa Senado. Diba? May criminal charges pa po na bini-build up, case build up sa Department of sa DOJ, inciting to sedition and grave threats. Ang penalty, mga kababayan, pagkakulong 6 months to 6 years. Yan sabi ng NBI, we're not harassing BP Duterte. It's just that no one is above the law. So pasikip ng pasikip yung mundo ni Sara, kaya pasyal-pasyal muna siya sa Japan. Itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.